Isang katakam-takam na kakanina naman po yung ating lulutuin ngayon at this time ang gagamitin po natin ay cassava or kamoting kahoy. Ito pong kamoting kahoy or cassava na aking nabili ay 1.5 kilo. Bagong ani po ito kaya siguradong hindi po ako mahihirapan sa pagbabalat. After nating mabalatan, hiwain po natin sa pinakagitna, then tanggalin po natin yung parang ugat nito at hugasan po nating mabuti. Gamit yung ating mga regular na panggadgad ng keso, gagadgarin po natin ito. Pero kung sakaling available naman po sa inyo ang blender at food processor at gusto nyong mas mapadali yung inyong gagawin, pwedeng yun po yung inyong gamitin. Ganito po yung magiging texture kapag food processor po yung inyong ginamit, mas magiging pino po ito. Hindi ko po ito piniga, hinayaan ko lang po ito sa salaan ng 30 minutes. Then sa isang kawali, pagsasama-samahin na po natin lahat ng ating mga ingredients. Yung ating 1.5 kilong kamoting kahoy kanina, after po natin itong mabalatan, tinimbang ko po uli, nasa 1,125 grams na lang po ito. Idagdag na rin po natin yung asukal, coconut milk or yung ating pangalawang gata. If ever na hindi available, pwedeng maglagay na lang po ng tubig. Then maglalagay rin po tayo rito ng ating coconut cream or yung ating kakang gata or yung unang piga. Optional lang po yung paglalagay natin ng ube flavoring, nakadepende na po ito sa inyo. Pwede po tayong maglagay ng 1 to 2 teaspoon. I-mix lang po natin itong mabuti bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Lulutuin po natin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa ito po ay kumunat, katulad lang din po ng pagluluto natin ng ating mga regular na biko. Bago nyo patayin yung apoy ng inyong kalan, make sure po na luto na po talaga yung ating pinakakasava. Much better pong tikman nyo na ito. At kapag makunat na po ito katulad ngayon, patayin na po yung apoy sa ating kalan, diretso na po natin itong isalin sa atin pong mga container. Dahil available naman po sa akin yung pan na ginamit ko, nilagyan ko po ito ng dahon ng saging, then ginris ko lang po ng kaunti. If ever po na walang dahon ng saging, don't worry, pwede naman pong diretso na lang sa pan yung paglalagay, igris nyo lang po yung inyong pan. I-flatten po natin yung pinakaibabaw, then para mas sumara pa po itong ating cassava, lalagyan po natin ito ng simple pero napakasarap po nating toppings. Paghalu-haluin lang po yung egg yolk, condensed milk at evaporated milk. I-mix lang mabuti sa kasalain bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Lulutuin po natin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa medyo lumapot. Para po magka-idea kayo, inurasan ko po ulit ito, inabot lang po ako ng 10 minutes. Ibuhos na po natin ito ngayon sa atin pong nilutong cassava. Then nag-preheat na po tayo ng ating oven sa 180 degrees Celsius na ang may init lang po ay nasa may pinakataas lang. Then lutuin hanggang sa medyo ma-toast lang po yung pinakaibabaw. Sa akin po inabot po ako ng 20 minutes. And tcharan! Heto na po mga palalabs, ang ating special cassava biko. May kunat pero malambot po yung pinaka-texture. Bagay na bagay yung ating toppings dito po sa ating nilutong biko cassava. Mas pinasarap at mas pinalinamnam po ito.
Sa sobrang sarap nito, itong dalawang slice na nasa aking platito, hindi na po nagtagal, naubos ko po agad. Kaya naman po sana'y muli nyo uling pagtiwalaan itong ating recipe dahil talaga naman pong bukod sa napakasarap, pwedeng nyo pa rin pong pagkakitaan.